It's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko kilalang kilala na kita. Pero nagkamali ako. Hi DJ Rocky. Isa akong solid listener ng programa mo. Hindi ko maalala kung anong taon ako nagsimulang makinig sa programa mo. But right now, I'm 18 years old. At meron lang sana akong gustong ibahagi na kwento. Itago mo ako sa pangalang Honey. At ito, ang aking secret file. Isa po akong friendly person. Hindi naman ako gaanong mapili sa kaibigan. Kahit anong klaseng personality ng tao, na-embrace ko at nagiging kaibigan ko naman. I'm not fond of judging other people based on how they look or how they dress. Tutok ako sa ugali ng ibang tao. Sa kung paano nila tatuhin ang kanilang kapwa. By being friendly and by not being choosy, marami na akong naging kaibigan na hindi ko inakalang magiging kasundo ko pala. Bukod sa mga pagkakaiba in terms of attitude and personality traits, I also embrace being friends with others na ibang level of maturity compared sa akin. For instance, DJ Rocky, meron akong isang kababata/classmate na naging best friend ko na. Itago natin siya sa pangalang Macy. Si Macy ay yung type ng tao na medyo masyadong mature mag-isip. Masyado kasi siyang focus sa pag-aaral niya. Ever since na namatay ang father niya. Para bang nung namatay ang tatay niya, bigla siyang nagkaroon ng pambihirang obsession na mag-aral ng mabuti. Siguro, baka yun ang naging coping mechanism niya sa pagkamatay ng tatay niya. Or siguro, baka natakot siya na isang araw ay wala siyang mararating dahil wala na siyang support system sa family niya. Hindi ko lubos na maintindihan ang motivation niya o yung pinanggagalingan niya. Basta't bigla na lang siyang nagseryoso sa pag-aaral. Which is a good thing naman kung ako ang tatanungin. Sino ba namang hindi matutuwa na may kaibigan kang biglang naging mas matino at more focused sa studies, hindi ba? Likas naman siyang matalino eh. Si Macy, likas na matalino yun. Kahit nung hindi pa siya nagseseryoso. Basta alam ko na hindi siya pipitsuging estudyante. Bilang kababata niya, na-observe ko na noon yung routine ng daily life niya. Bahay at eskwelahan lang ang mga lugar na pinupuntahan niya. Yun lang. At ako naman na super friendly at mahilig mangapit bahay sa kanila, ako ang naging isa sa mga close friends niya. Panay ba naman ang punta ko kasi sa kanila? Malamang magiging close talaga kami ni Macy. Pero alam mo, DJ Rocky, I spent years knowing Macy not only as a person, but also as a friend. At hindi ko inaakalang may mga bagay pa akong unti-unting nadidiscover sa kanyang personality. Parang relationship lang ng mga magjowa na akala mo pag naging kayo ng boyfriend mo, it takes quite a while to know who the person truly is. Hindi pala talaga ganun palagi. Any friendship
or relationship indeed takes time para makilala mo ang tunay na identity o pag-uugali ng kaibigan o karelasyon mo. And in discovering a person's true colors, madalas, may twist. So eto na nga. Noong grade 9 kami ni Macy, naaalala ko na nabanggit niya sa akin na she feels that there is something weird sa kanyang sarili. Ako naman medyo nagtaka ako kasi baka mamaya may sakit na siya o may nangyayari sa kanyang hindi ko naiintindihan. Kaya sabi ko, bakit naman sis? Anong something weird yung sinasabi mo? May masakit ba sa'yo? May nababago na ba sa anyo mo or katawang lupa mo? OMG, be honest, are you turning into a vampire? Nagtawanan pa nga kami pagkatapos ko yun itanong sa kanya. Alam mo na, just to lighten up her mood lang. Kaso, sabi niya sa akin, wag na lang. Erase daw. Hindi na raw niya idedetalye. Just ignore what she said daw. Ako naman, medyo may pagka-OA minsan as a friend. Kaya sabi ko babalikan ko one day kung ano tong weird feeling na sinabi niya. Wala, pangasar ko lang sa kanya. And then, fast forward, umabot na kami sa grade 11. Noong time na yon, pandemic pa, sabi sa akin ni Macy, Sis, alam mo, may sasabihin ako. You know what? I feel bored. I feel like ang boring-boring ng buhay ko. Ako naman, bilang mapang-asar, sumagot ako sa kanya. Sabi ko, bakit sis? Be honest. Is this the weird feeling you were talking about na hindi mo masabi-sabi sa akin? Medyo na-surprise siya, TJ Rocky, na gets ko agad ang nasa isip niya. Kaya sumagot siya sa akin. Well, sis, honestly, oo. Alam mo yun, sis, I feel like a weird piece of crap. Kasi 'di ba, since I focused on my studies, dito na umiikot ang mundo ko. And I am forgetting that there is an outside world na hindi ko pa masyadong na-explore. I mean, I love reading our textbooks, but you know, is this all I am going to do forever? Magbasa na lang ng magbasa? Recall ako ng recall. Dun sa mga sinabi niya. English kasi. Tsaka, minsan nakikipagbatuan siya sa akin ng mga English niya. So, very loud sa mind ko yung mga sinabi niya. As in, nare-recall ko sila. So, ang sabi ko, Gaga, syempre hindi no. There is more to your life than just reading your books. So tell me sis, may gusto ka bang gawin? You know, may gusto ka bang itry na anything? Something new? Ano? Halos hindi pa ako tapos magsalita, sumagot siya agad. Gusto kong mag-inom. Tara? DJ Rocky, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang gusto niyang subukang gawin. Gusto ni Macy mag-inom. Yes, gusto niya na mag-inom kaming dalawa. And hindi ko yun in-expect mula sa kanya kasi yung family niya, sila yung tipo na may pagka-religious eh. Mostly kasi sa kanila, mga pastor. Uncle at auntie niya, pastor. Mommy niya, ganun, pastora. Kaya hindi ako pumayag na mag-inom kami. Sabi ko, wag. Baka pag nakita ka ng mommy mo na umiinom, may mapagalitan tayo. Sabihin pa niya, bad influence ako sa'yo. Eh di mas lalong hindi ako papayag. Masisira ang friendship natin sa ganun. At ayun nga, hindi natuloy ang gusto ni Macy. Hanggang sa nakagraduate na kami ng senior high school.
Sa klase namin, top graduate si Macy. Oo, DJ Rocky. Valedictorian. Well, hindi naman na ako nabigla kasi nga alam ko namang mas matalino siya sa akin. At nakikita ko rin yung dedication niya to finish her studies and to finish on top. Yes, ang goal niya maging cream of the crop. Ayun na. Nakaka-proud siya. Ang mommy niya halatang proud din naman sa kanya. And by the way, ang dream ni Macy ay maging isang professional IT expert. Bilang kaibigan niya, of course, full support ako sa dream niya. I believe ganun din naman siya sa akin. Fast forward, magka-college na kami. Kaso hindi na kami naging magkasama sa isang school. We went to different universities. Around this time, naalala kong nagpaalam sa akin si Macy. Napupunta siya sa birthday ng pinsan niya sa father's side. Magiinom daw siya for the very first time. Sagot ko naman sa kanya, "Uy, gaga, pinsan mo yun, family mo yun. Hindi mo na kailangang ipagpaalam sa akin. Gora ka na, sis. Hindi mo na maalis-alis yung weird feeling mo ng grade 9 pa tayo, kaya sige na, go ka na." At ayun na nga, natuloy ang first ever walwal ni Macy. Happy naman ako para sa kanya kasi after all the sacrifices she made para manguna sa amin sa school at makagraduate ng senior high, deserve din niyang magkaroon ng social life. At hindi nga ako nagkamali. Sabi sa akin ni Macy na yung walwal na yun sa birthday ng pinsan niya, yun daw ang biggest achievement niya sa buhay. Ay nako, gaga nga talaga tong si Macy. At sabi pa niya, hindi raw siya nalasing. Di wow, nakaka-proud ang sisterette ko. Then nagkita kami uli ni Macy the next year. At nasundan pa ng nasundan ang mga pagwawalwal niya. Nabalitaan ko rin sa kanya na nagkaroon siya ng ka-MU. Pero sabi niya, hindi naman daw niya talaga yun papatulan. So sabi ko, di safe ka. Okay, nice, matalino ka pa rin, girl, keep it up. And then isang araw, bigla siyang tumawag sa akin. Umiiyak. Sabi niya sa akin, "Sis, may free time ka ba? Available ka ba? Kailangan ko kasi na makakausap eh. I just need to share this to someone na pinagkakatiwalaan ko ng buo. At ikaw yun, sis." DJ Rocky, para akong binuhusan ng isang ice bucket sa buong katawan ko nang marinig ko yung mga sinabi ni Macy sa akin. Na-touch naman ako sa kanya kasi naisip niyang sa akin siya magsabi ng problem niya. Pero kinabahan ako bigla. What if may nangyaring masama sa kanya? Na ayaw lang niyang ipaalam kay mommy niya? Or what if may nakaaway siyang ibang tao? Or what if... Oh my, what if may jowa na siya at ayaw lang niyang sabihin sa mommy niya dahil natatakot siyang magagalit ito sa kanya? Or what if buntis siya? Ay, ang dami pumapasok na thoughts sa isip ko. Magkahalong excitement at nervyos ang nararamdaman ko kaya sabi ko sa kanya, "Sis, send me a voice clip na lang." Pero hindi ko ine-expect yung mga maririnig ko sa voice message ng kaibigan kong si Macy. Nakita niya ang younger sister niya na hinahalikan ng pinsan nila. Pero sabi naman daw niya, sinolve na niya yung problema. Tinanong ko siya kung paano, pero mukhang hindi na niya idinentali. Basta, problem solved na raw. Hindi na raw uulitin ng pinsan nila. So sabi ko, di congrats sis. Nakaka-proud ka. Naayos mo yung problema without talking to your mom. Sana nga hindi na yan ulitin ng pinsan mo sa kapatid mo. Pero lumipas ang ilang araw. Sinabi sa akin ni Macy na eventually ay nalaman din ng mga kamag-anak nila na nagkaroon ng insidente sa bahay ng pinsan nila involving her sister. At siya pa raw ang pinalabas na masama. Sabi ko, bakit
ikaw ang masama? Namagitan ka na nga sa kapatid mo at sa pinsan niyo dahil hinalikan niya yung kapatid mo tapos ikaw pang masama? Ano yun? Sabi niya, parang ibang version ng kwento na ipinagsabi ng pinsan nila. Hayaan na lang daw basta sa sarili niya, alam niyang dumipensa siya sa kapatid niya. Napaisip ako, hindi kaya ginusto rin ng kapatid ni Macy na mahalikan ng pinsan niya? Kaya hindi siya nito magawang depensahan? Ang labo naman ng kapatid niya. Alam naman niyang bawal ang ganun sa mga magkakamag-anak. Pinsan niya yun eh. Tapos, wala lang siyang sasabihin to defend her ate na si Macy? As far as I know, alam kong hindi gagawa si Macy ng bagay na ikasisira ng pagkatao niya. Pero dahil sa bigat ng boses ni Macy, nung nagkausap uli kami, I started wondering at this point, DJ Rocky. Na-curious na rin ako. Ano ba talagang nangyari? Bakit nga ba si Macy ang lumabas na may mali sa nangyari? Is she really telling the truth to me? O may part pa ng kwento niya na hindi niya lang sinasabi sa akin dahil ayaw niyang mapahiya? I really wonder, DJ Rocky. I really wonder. Fast forward. Lumipas uli ang halos 1 taon bago kami ulit nagkausap ni Macy. Naging busy rin kami sa mga ganap namin sa college. Ako naman mas kinailangan kong magdoble kayod sa pag-aaral kasi hindi naman ako kasing talino ni Macy na nakaka-perfect ng final exams habang lasing o nakainom. Yes, DJ Rocky. Full-blown walwalera na siya, pumapasok ng may hangover o hindi kaya nakainom. Nagiba na siya, para bang all out na siya. Hindi na gaya nung high school na medyo reserved pa siya as a person. At yun nga, nakikipagkita uli sa akin si Macy nung mid-year break pag uwi niya. Sabi ko, pasensya na, sobrang busy ko sa school recently. May mga kailangan pa akong i-comply na requirement. Kaya hindi kami nagkita that time. Then after few months, sinurprise ako ni Macy, DJ Rocky. Umuwi siya sa amin. At siya mismo ang dumalaw sa akin sa bahay. Andun na siya pagkarating ko. Nung magkita kami, I noticed na medyo malaki. Malaki ang tiyan niya. Akala ko buntis na. Yun pala, pinakain lang pala ni mama ng marami. Nag-stress eating siguro. Kasi out of nowhere, biglang dadalaw hindi pa naman tapos ang school year. Kaya ayun, nagkaroon kami ng chance na makapag-usap. And looking at Macy's eyes, na-sense ko nung mga oras na yun malungkot siya at mukhang nakakaramdam ng guilt. Niyakap ko si Macy, tinanong ko siya, Sis, hindi ka uuwi ng basta-basta. I know that and I know you. Kaya magsabi ka, anong kabaliwan ang ginawa mo at nagkaganyan ka? DJ Rocky, ang laki kasi ng pinagbago ng katawan niya. Noon petite siya na medyo slim yung pangangatawan. Ngayon no offense pero ang laki ng itinaba niya. Noon wala siyang ka-effort kung magpaganda at wala siyang mga tigyawat. Ngayon tagdad na ng pimple sa mukha niya. Halatang stress at wasak. May pinagdaraanan. Kaya sabi ko, sige labas tayo, let's have a walk. Doon mo ikwento ang lahat. And yes, DJ Rock, doon na siya umamin sa akin. Nung minsang nalasing siya, a few months ago, nung nag-chat siya sa akin, she admitted na may nagawa siyang mali. Yung pinsang humalik sa nakababata niyang kapatid, totoong inawat niya yun to protect her sister. Pero dahil nga lasing siya at hindi niya makontrol ang sarili niya, nakipaghalikan din siya sa pinsan niyang yun. Yes, DJ Rocky. Naghalikan din sila. At ang mas malala, may nangyari sa kanila mismo ng pinsan niya. At si Macy mismo yung nag-initiate na siya lang ang patulan ng pinsan niya. Kumbaga,
Siya na lang daw ang patulan. DJ Rocky, habang ikinakwento ni Macy yun sa akin, halos hindi ako makapagsalita. Halos hindi ako makaabante ng lakad. Nasyashock ako sa mga revelation niya. At hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa pagitan nila ng pinsan niya. Nang patago. Buti na lang daw, hindi pa siya nabubuntis, sabi niya. The whole time na nagkukwento siya hanggang pag-uwi namin, nakatulala lang ako. Wala akong nai-advise. And so far, hindi pa kami uli nagkikita sa personal. But looking back that day, parang ibang Macy na ang kumausap sa akin. Hindi na yung dating Macy. Nakilala ko na matalino, na ginagamit ang utak niya every step of the way. Ngayon, parang na-flush sa inidoro ang lahat ng paghanga ko for her. Dahil alam kong matalino siya. Kaso natatalo siya ng kapusukan niya. Alam naman daw ni Macy na mali yun. At hindi pa pwede ang relasyon nila. Pero ang bad news daw, mahal na niya ang pinsan niya. Oo, mahal na raw niya ang pinsan niya. Mahal niya hindi bilang pinsan kundi bilang jowa. Bilang boyfriend niya. Boyfriend. Sumakit ang ulo ko sa ikinuwento niya, sa totoo lang. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang forbidden relationship nila ng pinsan niya. Hindi niya raw alam kung paano hihinto yung namamagitan sa kanila. Gusto niya na raw mag-stop yung mga nagaganap sa pagitan nila kahit sobrang masakit. Pero hindi niya raw alam kung paano bibitaw. At para lang alam ng mga nakikinig, DJ Rocky, mag-first cousin sila. Magkapatid ang mga tatay nila. Ang tatay ni Macy na matagal nang namayapa at ang tatay ng pinsan niya ay magkapatid. Actually, dapat nga para magkapatid na yung turingan nila sa isa't isa. Macy is just 18 years old. Yung pinsan niya, 15 years old. Menor de edad. DJ Rocky, at kahit nasa tamang edad pa si Macy, Diyos ko Lord. Menor de edad pa rin yung pinsan niya. Siya ang mas matanda, edi dapat siya yung mas makapag-isip. Siya dapat yung umiiwas sa ganong klaseng situation. Na dapat hindi siya nakikipag-boyfriend sa pinsan niya dahil magkamag-anak sila, magkadugo, magkapamilya. Ay, DJ Rocky, hindi talaga ito tungkol sa akin. Tungkol kay Macy ang kwento ko, and I could tell her is that alam niyang bawal yun. Macy, alam mong hindi uubra ang ganyang patagong relasyon. Minsan na kayo napagalitan within your family. Dahil ikaw naman palang may mas malaking kasalanan. Hindi ko sa'yo masabi ng harap-harapan, pero nababastusan ako sa mga ginagawa niyo. Yung akala kong smartest girl in town na image mo, parang nabaligtad na nung nireveal mo sa akin yung mga nangyari. And yes, I still feel grateful na sinabi mo sa akin yun at ipinagkatiwala mo yung sikretong yun sa akin. Pero sis, may konsensya rin naman ako. At hindi ako nakakatulog ng mahimbing sa gabi knowing and carrying the fact that your biggest secret is a stupid act. Matalino ka, sis. But all of a sudden, hindi na kita maintindihan kung bakit hindi mo ginamit ang utak mo. Nagpatalo ka sa feelings mo. Maintindihan ko pa sana kung sa ibang lalaki ka na fall. Pero sa pinsan mo, hindi ko yun carry, sis. Akala ko kilalang kilala na kita. Pero nagkamali ako. Kaya kung sakaling naririnig mo man to, Macy, I just wanna say, sis, na tama na. Stop being delusional. Stop messing with your cousin.
I could not say anything to you back then kasi hindi ko alam kung paano ka iintindihin. Pero ngayon, ito ang gusto kong malaman mo. Ayaw kitang nakikitang nagkakaganyan. Sis, ayoko, you are falling apart. We are falling apart dahil sa pagsira mo sa sarili mo, sa future mo, sa buhay mo. I don't know how I can help you more. But I hope itigil mo na to, sis. I know, hinahanap mo lang ang perfect timing para tapusin na ang pagkakamali ninyo. Pero sana, huwag mo nang patulan pa ang pinsan mo. Huwag na, utang na loob. Yun lang po muna, DJ Rock. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Honey. At ito, ang aking secret file. Time for DJ Rocky's Secret Files. Sa side ni Papa ko, sa side ni Mama ko, doon ako tumutuloy. Hindi masayang buhay yung kinalakihan ko. 8 years old pa lang ako. Namatay ang mama ko dahil sa sakit niya sa kidney. Pero bago siya mamatay, nakaranas muna siya ng masasakit na salita at palo galing kay Lola. Ang sama-sama ng loob ko nun kay Lola. Yung mama ng mama ko. Kasi isang beses nakita ko na pinalo niya si mama. Kahit alam niya na may sakit si mama, pinalo niya ng walis tingting sa harap ko. Kaya buhat nun, nagtanim na ako ng sama ng loob. Tapos kapag pumupunta naman ako sa side ng papa ko, puro masasakit na salita ang natatanggap ko. Anak daw ako sa buho, ihiin daw ang nanay ko. Basta, tinitiis ko na lang ang mga sinasabi nila. Yung feeling na parang hindi nila ako pamilya. Hanggang sa nag 9 years old na ako. Doon na nagsimula ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Ginalaw ako ng lolo ko, tito ko, at papa ko. Pero hindi sila sabay-sabay. Hindi ko magawang makapagsumbong noon kahit kanino. Sobrang sama ng loob ko noon. Gusto ko magpakamatay. Sabi ko sa isip ko noon, Mama, kunin mo na ako. Ayoko na. Yung mama ko nakasangga ko. Yun. Ginalaw niya ako. Pero buti na lang hindi na naulit pa yun. Yung tito ko naman, siya yung nag-alaga sa akin nung wala si Papa nun. Akala ko makikipaglaro lang siya sa akin. Sinabihan niya ako na maghubad daw ako. Yun yung laro-laro namin. Pero bigla niya nalang hinawakan yung maselang parte ng katawan ko. At yung lolo ko, hayop. Gabi-gabi, ginagalaw ako. Hindi ako makapagsumbong noon. Gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Grabe yung inabot ko sa pamilya ng papa ko. Yung mga kaanak niya, pinapalo ako.
Pinapatulog ako sa labas ng bahay. Kaya hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa isip ko yun. 13 years old ako. Doon na ako umalis ng Bulacan. Pumunta ako ng Puerto Galera kasama ang tita ko. Ang tita kong yun nagtatrabaho sa bar. At ako naman, nagstay kasama niya. Inuupahan lang siya, inuupahan lang yung bahay niya. Doon ako kasama niya. Hindi dapat mangyari. Sa pagkakataong yun, parang nahulog na ang loob ko sa kanya. Kasi gwapo siya at saka mabait. Binigyan niya pa ako ng pera. Kaya lang, 1 linggo lang siya sa puerto. Kaya nalungkot ako. Ilang araw pang lumipas, nagiging kaibigan ko na yung mga tambay doon. Napasama ako sa kanila. Inom dito, inom doon. Doon ko natutunan ang pag-iinom at pag-yosi. Hanggang sa isang araw may nakilala akong tomboy. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rox. Mahal na mahal ko nun si Rox. Tumagal kami ng 8 months. Pero naghiwalay din kami. Umalis ako ng puerto, sa ibang lugar naman ako napunta. At doon, nagdesisyon na ako na gawing propesyon ang pakikisalamuha sa iba't ibang lahi. Bumunta ako ng Capiz. Nagprosti na ako doon. 3 branch ng bar sa Iloilo, Capiz at Katiklan. Palipat-lipat ako doon. At tumagal ako doon ng 3 taon. Pero hindi rin nagtagal, umalis na ako doon. Pumunta naman ako ng Bacolod. Ganun pa din ang trabaho ko. Pero hindi ako natuto nun. Binalikan ko pa rin. Pinatawad ko pa rin. Kasi mahal ko. Pero may mga bagong kaibigan ako na binigyan ako ng halaga. At sila ang nagpahinto sa akin sa masamang bisyo ko. Umalis ako ng Bacolod. Bumalik ako ng Puerto. 2016 yun. Kasi iniisip ko na mas malaki ang pera sa Puerto kesa doon. Pero pagbalik ko, hindi na pala tulad ng dati. Medyo mahina na ang mga turistang pumapasok doon. Pumasok ako sa bar kasi hindi na ako minor nun. Pero dahil hindi na ako minor, nagsimula na ulit ako magtrabaho. Yung akala ko na hindi na ako babalik sa paggamit ko ng bato, bumalik pa rin pala ako. Gawa ng napabarkada na naman ako. Pero pinilit kong itigil yon. Dahil na in love ako. Nahulog ako sa isa na namang tomboy. At yun na ang asawa ko ngayon. Nagkakilala kami 2017. At 2 years na kami. Actually ako, hanggang sa mag-22 na ako ngayon, hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko na alam kung paano ako makakaalis sa trabaho kong ito, pero wala dito ako kumikita ng pera. At hindi ko rin alam kung paano mawawala yung nakatanim na galit sa puso ko sa pamilya ko.
Sana matulungan niyo ako. Ako si Pao. At ito ang aking secret file. Secret Files. Ako, laging nasa guidance nung high school. Siguro once a week, bring mother ako. Wala mabarkada ako. Tsaka tanggap ko na rin sa sarili ko na hindi ako matalino. Hindi ako magaling. Maganda lang ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero mure-mure na ako. Pero paminsan naisip ko parang ang pangit ko din. Pero alam ko maganda ako at malakas ang appeal ko. Kaya nung high school ako, medyo napalapit ako sa mga boys. Yun yung naging barkada ko. Meron din naman akong friends na girls pero bilang lang. Lagi ako nasasangkot sa gulo at away. Nakatikim din ako ng weeds o marijuana. Minsan nga pumapasok ako sa school ng nakasmoke Yung para bang gumagana yung utak ko kapag gumagamit ako nun. At active ako, hindi naman sa pagmamayabang. Hanggang sa first year hanggang third year high school, sila yung kasama ko, yung barkada ko. At na-in love ako sa isa sa kanila. Tago natin siya sa pangalang Ken. Lagi kaming magkasama nun. Siya pa nga yung nagpapasmoke sa akin Tapos one time nagiinom kami, nag-cutting class kami. Nagiinom kasi syempre ngenge na ako Naisip kong kausapin si Ken. Sabi niya bakit? Sabi ko wala na akong smoke Tapos sabi ko sa kanya, parang nagugustuhan ko na siya. Bigla siyang natawa. Sabi niya, bakit ako? Ang pangit-pangit ko. Actually, tama naman siya, pangit nga siya. Parehas kaming pangit pero ako yung pangit na ma-appeal. Napaminsan maganda rin. Pero nagkatinginan kami at nag-appear. Sabay tawa. Tawa ng malakas na parang kami lang yung tao. Maya-maya palasing na kami. Humiga ako sa kwarto ko, sa kama, at sinundan niya ako. Nag-kiss kami at siya yung first ko. Pero hindi niya ako first. At doon na nag-umpisa ang lahat. Napalayo ako sa kanya, tapos may mga ibang lalaki na akong ine-entertain. Habulin din ako ng mga tomboy. Sa mga lalaki, binibigay ko yung gusto nila. Ang daming naniligaw sa akin pero dumating yung point na parang ayoko na ng commitment. Kasi ayoko nang masaktan. Natatakot akong masaktan. Fourth year high school ko ang bansag sa akin ng campus. Campus bitch. Lumalaban ako sa mga muse pag intrams kaya medyo nakikilala talaga ako sa campus namin. At halos lahat ng gwapo sa campus, nagalaw na ako. Pero syempre, inaalam ko muna kung may girlfriend. Kasi ayoko ding makasakit. Wala akong pakialam kahit anong sabihin nila. Ako naman to Totoo naman kaya hindi na ako nasasaktan. Pag-graduate ko ng fourth year, kinausap ako ni mama na kung pwede daw mag-stop muna ako. Work muna kasi hindi niya pa kaya. Sabi ko, okay lang ma. Tapos, yung ate ko, hindi na nakakadalaw sa amin. Kasi nandun na sa asawa niya. Minsan na lang naming makasama. In short, hindi na nakatulong din sa pamilya namin. Si Bunso, fourth year high school, kaya sabi ko kay mama, magtatrabaho ako para may pang-enroll kami ni Bunso ng college. Sumang-ayon naman si mama. Fast forward. 19 years old ako. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain. May nakilala akong AFAM na tuwing umaga, nandoon. Oo, foreigner siya. Gusto niya ako yung laging nagsiserve sa kanya. One time, hinintay niya ako mag-out.
Niyaya niya akong mag-dinner. Feeling ko naman mabait. Sumama ako. Matanda na siya, siguro nasa 40s na. Sabi niya sa akin habang kumakain kami, "I want you." Sabi ko, "How much?" Kasi alam ko na yun eh. Yun lang naman yung gusto niya sa akin eh. And then sabi niya sa akin, "Name your price." Aba. Bigla akong ginanahan. Ayun na nga, hanggang sa tuwing off ko, magkasama kami. Tapos pinaalis niya ako dun sa work ko. Wag na daw ako magtrabaho doon. Kaya tumigil ako. Graduate si Bunso ng 4th year. Pinag-enroll ko muna siya kasi ako, nagkakapera na ako. Kahit hindi na ako mag-work. At ayun, lagi kaming magkasama ni Afam. Medyo umaahon na kami. Hanggang sa babalik na si Afam sa lugar niya. Siyempre, alam ko may asawa na siya kaya nung nakabalik na siya ng Canada, hindi na ako nakipag-usap sa kanya. Nagpahinga muna ako magtrabaho. May ipon naman ako para sa tuition ni Bunso. And then 21 years old ako, nag-start uli ako mag-work. Call center agent. Sarap pakinggan, no? 6 months lang ako, hindi nagtagal kasi yung boss ko, lagi akong ginagalaw sa office niya. Tapos yung mga ibang kaopisina ko, inggitera. Daming issue. Kaya nag-resign ako. Pero syempre, may bayad tuwing gagalawin ako. Hindi naman ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Hanggang sa nakahanap ako ng maganda-gandang trabaho. Secretary. Sabi ko sa sarili ko, magbe-behave muna ako. Tinigil ko yung pagiging pokpok ko. Pero kulang na yung pangkain namin eh. Si mama pinatigil ko ng magtinda-tinda kasi tumatanda na, tapos ang dami naman namin bayarin. Para bang gusto ko nang bumalik sa pagkapokpok. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Kaya lang, etong boss ko isang araw niyaya kaming kumain mag-lunch sa labas. Siyempre sama kaming lahat. Katabi niya ako kasi ako nga yung sekretary niya, 'di ba? After that inuman sa beer house, doon kami dumiretso. Daming babae. Magkatabi kami. Biglang hinawakan ni Sir yung legs ko. Na hindi naman nabago sa akin. Siyempre busy na yung mga ka-work ko kaya bumulong ako kay Sir. "Tara, Sir." At sumagot si Sir ng, "Yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi na kailangang utusan." Siya yung unang lumabas at sumunod na ako para hindi halata. Nag-check-in kami at ayun na nga. Sa kasamaang palad, naging magjowa kami. 3 years. Pinatigil niya ako sa trabaho at pinag-aral niya ako, pati yung kapatid ko. Naunang makagraduate si Bunso sa akin. Ako kasi, 2 years course lang yung kinuha ko. Actually, priority ko talaga si Bunso. Kaya nung makagraduate siya, ang laking pasalamat ko kay Sir. Grabe, super iyak ako nung time na yun. Si Bunso din iyak ng iyak at nagpapasalamat sa akin. Nung makagraduate naman ako ng 2-year course ko, nag-usap kami ni Sir na stop na namin yung relasyon namin. Ayun, it's time para makahanap ako ng magandang trabaho at itigil ko na yung buhay ko dati. Sinunod ko siya kasi mahal ko siya kahit masakit. Actually, siya nga yung first love ko eh. Naisip ko naman na may trabaho na si Bunso, may katulong na akong magbayad ng mga bayarin namin. Kaya naghanap ako ng iba pang trabaho. Tinalikuran ko yung dati kong buhay. Naging maganda na yung buhay namin kahit wala akong extra income. Hanggang sa nagmahal uli ako. 25 years old ako. Nagmahal ako ng isang binata pero may girlfriend. Nakilala ko siya sa isang barangay liga. Basketball player siya. Sa kagustuhan kong mapasakin siya, niyaya ko siyang makipag-inuman sa akin. Hindi ko alam na mahina siya na mag-iinom. At dahil meron akong bahay na inuupahan ko, dinala ko siya doon.
At doon may nangyari sa amin. Umabot ng 2 taon yung relationship namin. At niloloko niya yung girlfriend niya. Umabot na yung time na naging desperada na ako. Kaya sinabi ko sa girlfriend niya na may relasyon kami at may nangyayari sa aming dalawa. 2 years na. Aba, pinuntahan ba naman ako nito? Tago natin siya sa pangalang Jepoy. Pinuntahan ako sa bahay at sinampal niya ako ng sobrang lakas. Nagulat ako noon. Umiyak ako sa kanya. At nagmamakaawa sa kanya na wag na wag niya akong iiwan. Tapos sabi niya sa akin, di ba nag-usap na tayo na hindi kita iiwan pero wag na wag mong sasabihin sa girlfriend ko? Sumagot ako ng, mahal kita eh. Sabi niya sa akin, mahal niya daw yung girlfriend niya. Tanong ko sa kanya, paano ako? Ang sagot niya, walang magmamahal ng totoo sa'yo. Respetuhin mo muna ang sarili mo at mahalin mo ang sarili mo bago ka manlimos ng respeto at pagmamahal sa ibang tao. Galit na galit siya sa akin. Habang sinabi niya yun, iyak ako ng iyak. Nakayakap ako sa mga paa niya. Nakaluhod na ako, nagmamakaawa na please wag akong iwan dahil ikamamatay ko. Kaya lang umalis siya at hindi niya ako pinakinggan. Nung time na yon siguro straight 1 week, inom lang ako sa bahay mag-isa lang. Balik bisyo, weeds, yosi, alak, nagtry ako magshabu. Sigaw ako ng sigaw sa bintana na ano pa bang kulang sa akin? Maganda naman ako. Marami naman akong pera pero bakit walang nagmamahal sa akin? Kaharap ako na siguro to. Hindi ko deserve yung mahalin. Ang sakit pala. Isang araw nakita ko sila sa plaza. Nilapitan ko at umiyak ako. Talagang tapatan. Sabi ko kay Jepoy, ano pa bang kulang? Pinag-aral kita. Tapos ganyan yung igaganti mo. Papatapusin kita, balikan mo lang ako. Kahit pangalawa lang ako, okay lang ako. Balikan mo lang ako. Lahat naman ng gusto mo ibinigay ko. Gusto mo cellphone, laptop, sapatos, pera, damit, lahat binigay ko. Jepoy, mahal na mahal kita. Ano pa bang kulang? Sobrang sakit ng pakiramdam. Kahit ang daming nakakakita at nakikinig sa sinasabi ko, nakatingin lang yung babae, tumingin ako sa kanya. And then I realized na kaya niya siguro mahal yung babaeng yun kasi hindi malandi. Hindi iskandalosa. Isa siyang edukadang babae. Bigla akong tumalikod at paalis na ako habang umiiyak. Nang biglang hawakan ng girlfriend niya yung kamay ko. At sinabi niya sa akin, Ligaya, may mga bagay kasi na hindi nakatakda para sa'yo. Tingnan mo ko. Kahit ilang beses akong lokohin ni Jepoy, gagawa at gagawa ang tadhana para magkaayos kami. Hindi ako galit sa'yo, hindi na ako naaawa. Sana makita mo na ang taong para sa'yo. At nagulat ako sa ginawa niya. Niyakap niya ako. Nakakahiyaman pero humagulgol ako sa balikat niya. Kinabukasan, umuwi muna ako sa amin. Magang-maga ang mga mata ko. Nag-worry si mama, tanong niya sa akin bakit. Sabi ko wala po ito. Hindi niya ako mangin ganon. May nakilala ako, tomboy. Naging kaibigan ko siya. Tago natin siya sa pangalang Ana. Minsan ako yung nagpupunta sa kanila. Minsan siya naman yung nagpupunta sa akin.
At merong nangyayari sa amin. Naka 6 months kami. Ang hirap lang nung time na yun. Kasi hindi alam sa kanila na lesbian siya. Kaya medyo naiilang ako. Tapos alam ko rin sa sarili ko na babae ako. Kaya mas pinili na lang naming maghiwalay. Fast forward, 28th birthday ko. Pinapauwi ako ni mama sa bahay. Syempre may racket ako. Gabi na ako nakarating ng bahay. Pagdating ko, may pa-surprise effect pa. Natuwa naman ako kasi lahat nandoon. Ate ko, bunso, mga anak nila. Ang saya. Naiyak ako kasi nakikita ko sila may mga masasayang pamilya na. Ako kaya kailan? Bigla ako niyakap ni ate at ni bunso, sabi nila sa akin darating din yan. Sabi ni mama sa akin, wag muna daw ako mangupahan. Magpahinga na lang muna daw ako. Wala naman na daw akong pinag-aaral eh. Tama naman siya eh. May ipon na ako. Kaya kaya ko na. Naisip ko tumigil muna. Sa bahay na lang kami ni mama. Minsan gumagala kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, sa sobrang bored na bored ako, nag-social media ako. Nag-update ako sa Facebook. Hanggang sa nakilala ko si JC. Inad niya ako. Dami naming common friends. Chinachat niya ako. Nare-replyan ko siya. In fairness sa kanya, mabait siya. Binigyan ko ng chance. Nasa Burgos siya nung time na yon. December 2016 niya ako nilagawan. Feb 2017 ko siya sinagot. Kahit nasa barko pa siya. Parehas kaming taga Batangas, malapit lang. Tapos uuwi siya ng March. Excited na ako umuwi siya. Pero syempre kinakabahan ako kasi baka hindi niya ako magustuhan. Ang dami ko na kasing tattoo simula nung iniwan ako ni Jepoy. Tapos nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko bang pokpok ako. Bahala na, uuwi na siya. Hindi ko siya sinundo kasi natatakot ako. Ngayon lang ako natakot sa lalaki. Nakakapanibago ngayon nararamdaman ko eh. Tapos kinabukasan may tumatawag sa aking number. Hello, Ligaya. JC to. Nasa labas ako ng bahay niyo. Ha? Sabi ko. Lumabas ako, natataranta ako kasi ang laki ng t-shirt ko tapos wala pa akong bra. Wala, nakita na niya ako. Binatukan ko agad. Imbis na iniyakap ko. Tapos sabi niya sa akin, alam mo naman na pupunta ako, di ba? Ba't ka nakaganyan? Sabi ko, hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam na alam mo to eh. Tapos sabi niya, ang dami nating mutual friend eh. Sabi ko, oo nga. O siya, diyan ka muna, maliligo lang ako. Okay naman siya. Tapos, pinakilala ko muna siya kay mama bago ako maligo. Sabi ko, ma, si JC, boyfriend ko. Sabi ni JC, maligo ka na. Umaharap ka sa akin na nakaganyan ka. Biglang natawa si mama. Ako naman tumakbo sa CR. Habang naliligo ako, iniisip ko kung sasabihin ko ba. Parang napaka-stricto no to. First meet up namin. Diba? Ganun yung nakita sa akin. So after ko maligo, lumabas kami, kumain kami sa labas. Nakapantalon at t-shirt ako. Sabi nga ng mga nakakakita sa akin, ikaw ba yan? Nakapantalon ka yata. Pero hindi ko naman napapansin. Tapos sabi ni JC, hindi sila sanay? Sabi ko, oo. Shorts kasi talaga ako eh. Tapos sabi niya, from now on, hindi ka na pwede mag-short. Nanlaki yung mata ko noon. Hanggang sa 8 months na kami, araw-araw kaming magkasama. Hindi muna siya sumakay uli kasi pinigilan ko pa siya. Mas patanda siya sa akin ng 3 years. So 34 na siya ngayon. Matangkad, maputi, at brown yung mga mata. Ang pogi sa madaling salita pero medyo chubby. At yun, minsan sa bahay na siya natutulog. Tapos alam nyo na. At nung na-realize ko na mahal ko na tong taong to,
Imposible naman yun. Ang dami natin mutual friend. Wala naman nakapagsabi sa akin nun. Tapos sabi ko, hindi mo pa ako kilala, baby. Tapos doon na nag-umpisang tumulo yung mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Sabi ko, pok-pok ako. Ang dami ng lalaking dumaan sa akin. At marami ng lalaking nakagalaw sa akin. Yung iba may bayad, yung iba wala. Ginawa ko yun para makapagtapos ng pag-aaral yung bunso kong kapatid. Tapos bigla siyang sumingit sa pagsasalita. Alam ni mama mo to? Sabi ko, hindi, walang nakakaalam nito. Nagtatrabaho ako habang nagpa-part-time sa pagiging pokpok. Nung nakilala mo ako sa FB, wala akong trabaho. Ang trabaho ko lang, magpagalaw ng merong bayad. Kinukontak nila ako kaya bago ka umuwi, sabi ko sa sarili ko, magbabago na ako, magpapalit na ako ng number. Lalo na ngayon, mahal na kita. Hindi makapagsalita si JC, parang disappointed siya sa mga narinig niya sa akin. At pinatigil niya ako sa pagsasalita pero diretso pa rin ako. Nagalit siya, tumayo sa kinauupuan at sumigaw ng I said, "Stop it!" Natakot ako. Umiyak ako at tumakbo papasok ng kwarto. Akala ko sunundan niya ako. Pero after 30 minutes lumabas ako, wala na siya sa bahay. Tinatawagan ko siya pero naka-off yung cellphone niya. 2 weeks wala kaming contact. Gusto ko pumunta sa kanila kaso nahihiya ako, baka ipagtabuyan niya ako, ayokong mapahiya. Iyak ako ng iyak noon, buong 1 linggo. Hanggang sa natanggap ko na sa sarili ko na hindi na siya babalik pa. Hindi na siya babalik. Nagayos yung ko. At sabi ko kay mama, tuloy ang buhay. Hindi ko sinasabi kay mama kung bakit bigla na lang naging ganun. Basta sinabi ko na lang sa kanya na hindi kami para sa isa't isa. Kahit nangingilid na yung luha ko. Minsan, ayoko na lang magsalita kasi bigla-biglang natulo yung luha ko. Sabi ko kay mama, baka may nakatadhana talaga para sa akin o baka naman matandang dalaga ako. Doon na ako nakatadhana. Kinabukasan naligo ako, sabi ko kay mama mag-work uli ako, mag-a-apply ako abroad. Gusto ko nang ayusin yung buhay ko. Sabi niya, iiwan mo pa ako, 2 na lang tayo dito. Naiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, tama naman si mama. Ayun, mixed emotions na. Basta, sabi ko, ipapangako ko sa sarili ko na hindi na ako magbo-boyfriend. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagtrabaho ako sa isang kumpanya, maganda yung sahod. Hindi ko na kailangan ng sobra-sobra pa sa sahod ko, kaya hindi ko na yung ginawa. Yung mga ginawa ko dati. Mas minahal ko yung sarili ko at mas nirespeto ko yung sarili ko. Nabalitaan ko nakaalis na si JC, nakasakay na uli. Tinitingnan ko yung mga pictures namin sa CP ko. Sobrang laki ng pagbabago dahil sa kanya. Totoo pala yun, no? Lahat gagawin mo para sa love. Naging masaya ako. Lumipas ang taon, 29 na ako, turning 30. Wala na akong pinapansin na manliligaw. Wala na kasi akong mahanap na katulad ni JC. Sobrang pinaramdam niya sa akin paano maging prinsesa at mahalin. 30th birthday ko. Nagbakasyon kami ng family ko sa Baguio. 2 weeks kami doon. Nag-leave ako at si Bunso, si ate wala na namang work. The day before kami bumalik ng Batangas, ang weird nang nangyayari sa paligid. Nagyayaya silang magpalawan kahit 2 days lang daw. Nagpalawan kami. And then, naka-2-piece ako, pero may scarf naman ako. Di masyadong daring. And then, pumunta na ako sa room ko, kasama si mama sa room. Biglang kumatok si ate at si Bunso may dalang blindfold. May maliit na surprise lang daw para sa akin. Thank you sa lahat ng ginawa ko para sa kanila. Sabi ko, arte nyo. Iniwan nila ako doon sa gitna. Wala nang nakahawak sa akin. Ginaguide lang nila ako. And then dahan-dahan, left or right, then stop. Tinanggal ko na yung blindfold ko. Nakita ko sa harap ko, andun yung taong mahal ko na may dalang bulaklak. At may tarpaulin na marry me please. At napaupo ako sa sobrang saya pero umiiyak ako.
Pinuntahan niya ako at lumuhod sa harap ko at may hawak na singsing. Napamura ako. Sabi ko, shit! Ang daya mo, bakit mo ako iniwan? Sinapak ko siya ng mahina. At syempre nag-ipon daw siya para sa kasal namin. At ayun na. 4 months na lang siyang bakasyon. Ikakasal na kami. And then, soon, magkakaanak na kami. Ang pag-ibig hindi yan pinipilit. Kusang darating yan. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. 20 taon na akong inabuso ng mismong pamilya ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sana mabasa ninyo ang kwento ko. Matagal ko na tong kinikimkim. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Kasi gusto kong marinig ng ibang tao ang totoo. At higit sa lahat, gusto kong maramdaman na may halaga rin ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Eva. At ito, ang aking secret file. Sa totoo lang, sobra akong nadidismaya sa sarili kong pamilya. Hindi ko akalain na yung mga taong dapat nagmamahal sa akin, sila pa pala yung magpaparamdam sa akin ng pinakamatinding sakit sa mundo. 20 taon. 20 taon akong nabuhay sa impyerno. 20 taon akong dumanas ng pang-aabuso. Physical, mental at maging sexual. Ngayon, 22 years old na ako pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon ko lang din naramdaman kung gaano kasariwa yung sakit. Minsan nga pakiramdam ko, simula nung ipinanganak ako, hindi na ako tinigilan ng tadhana. Three years old pa lang ako. Isang gabi naglalakad ako papunta sa sala ng bahay namin. Nakita ko sa TV namin yung litrato. Yung litrato ko. Mga litrato. Mga litrato ng pribadong bahagi ng katawan ko. DJ Rocky at DJ Jello, ang ginawa lang ng pamilya ko, tinakpan ng mga mata ko at sinabing, hindi mo dapat yan makita. Wala man lang nagtanong kung bakit may mga ganong klaseng larawan sa sala. Para bang walang nagalit. Walang nag-explain sa akin kung ano ibig sabihin nun. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ng bagong boyfriend ng mama ko. Itago natin siya sa pangalang Philip. Tinatawag namin siyang The Big Man. Sa bahay parang ang daming makikita na puro kabastusan. DVD posters, magazines. At minsan sa isang hotel kung saan kami dinala ng nanay ko, humarap siya sa amin. Na may hawak-hawak na isang bagay na parang laruan pero laruan ng pang-adult. Hindi pang bata. Tinanong niya pa nga kami kung alam namin yun eh. At yung nanay ko walang ginawa. Nagpalit pa siya ng napaka-sexing lingerie sa harap naming mga anak niya. At habang natutulog kami, naririnig ko na may ginagawa sila.
Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagsisex sila. Akala ko nga nun, sinasaktan ni Big Man yung mama ko eh. Pero hindi. Nagtatawanan sila pag may ginagawa silang ganun. Pagkatapos ng para nagkakasakitan sila, nagkakatawanan pa sila. At hindi ko maintindihan kung anong mga pinaggagawa nila noon. Then dumating ang panahon na maging mismo ang nanay ko naging marahas sa akin. Hinila niya ako sa buhok, itinulak, papaloob sa aparador, iniwan ng umiiyak sa dilim. Hindi ko na nga matandaan kung anong nagawa kong kasalanan noon eh. Basta paglabas ko na lang sinigawan niya ako, tinawag niya akong bobo. Bata pa lang naman ako noon ah. Pero parang ang dumi-dumi ko ng tratuhin ng iba. Then 8 years old ako. Mismong pinsan ko, na si John, hinalay ako. Habang naglalaro kami ng bahay-bahayan, hinihipuan niya ako ng palihim. Hindi ko alam kung ano yun. Basta pakiramdam ko mali yun. Pero wala akong nagawa. Sa tuwing nagkikita kami ni John, sinasaktan niya ako. Nilulunod, binabato ng kung ano-ano, paminsan sinasakal. At kahit makita ng nanay ko o pamilya ko, wala naman nagsasalita, walang nagtatanggol sa akin. Then I was 11 years old nang mamatay ang lolo ko, na itinuturing kong tatay. Dito na nagsimula yung pagkaramdam ko ng kalungkutan, matinding kalungkutan. At dahil laging wala si mama, si Philip, na tinatawag namin the big man, ang naghahatid sundo sa amin sa eskwela. Sa tuwing natutulog ako, hinahaplos niya yung braso ko. Hinihipan ang tenga ko. May pagkakataon pang ang pinapahipo niya sa akin ang ari niya. At sabi niya sa akin, wag daw akong magsasabi o magsusumbong kahit kanino. Takot na matindi ang nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang araw may nakita akong ginagawa si Philip na hindi ko masikmura o matanggap na gagawin niya kahit kailan. Nadatnan ko siyang nagsasarili habang may ka-video calls na ibang babae. Nang mapansin niyang gising ako, tinanong lang niya kung bakit ako naroon. Naupo ako sa mesa, naglaro na lang para magpanggap na normal lang. Pero naramdaman ko na lang na lumapit siya sa likuran ko. Idinidikit ang sarili niya sa akin. Then may nangyari ng labag sa kalooban ko. At hindi ko yun malilimutan. Parang nilapastangan ako. Pagkatapos nun, bigla na lang pumasok sa isip ko. What if tapusin ko na lang yung buhay ko? What if subukan ko magpakamatay? Then nag-attempt ako na maglaslas. At nang malaman yun ng nanay ko, imbis na tulungan ako, sinigawan lang niya ako. Sabi niya, kung gusto mo talaga mamatay, bibilhan kita ng baril. At gusto ko panoorin yung ginagawa mong yan. Harap-harapan, gumawa ng kung ano man sa buhay mo. Ganun yung sinabi sa akin ng nanay ko. Napaisip ako, ganito ba lahat ng nanay? Hindi ko akalain na may ganung nanay na magsasabi noon. Then sa paaralan, may isang madre doon na nalaman niya na pinagtangkaan kong tapusin ko ang buhay ko.
Ipinahiya niya ako. Sabi niya pupunta raw ako sa impyerno. Ni wala man lang nagtanong kung bakit gusto kong mawala. Kung ba't gusto kong gawin na lang yun sa sarili ko para tapos na ang lahat. Wala eh. DJ Rocky at DJ Jello. Lumaki ako ng punong-puno ng sakit. Ng galit. Na walang tiwala kahit kanino. At habang tumatanda ako, nandito pa rin lahat. Dala-dala ko pa rin ang lahat. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi nga mabawasan yung trauma eh. Nadadagdagan pa kamo. Bakit? Yung lalaking akala ko mamahalin ako, niloko ako. Iniwan ako. Pinahiya pa ako. At nang subukan kong ayusin ang relasyon ko sa nanay ko, sinisisi pa rin niya ako sa lahat ng mga nangyari. Pinagtapat ko sa kanya na inabuso ako ni Philip na kinakasama niya, pero ang sagot lang niya, ba't di mo sinabi noon? Sayang, baka nagkapera pa tayo. Wala ni isang yakap. Wala kahit katiting na pangunawa ang iginawad sa akin ni Mama. Na para bang kasalanan ko pa lahat ng dinanas ko. Then pinili kong umalis ng bahay. Nagpakalayo-layo ako. Para magsimula uli, para maghilom. Pero kahit ang layo-layo ko na, patuloy pa rin nila akong sinisiraan. Pati nga mga kapatid ko eh. Nilalason ng mama ko laban sa akin. At hanggang ngayon ni isa sa kanila wala malang nakapagsabi na sorry, naniniwala kami sa'yo. Wala. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko ito binubulgar sa mundo para siraan ang pamilya ko. Sinasabi ko to kasi pagod na akong manahimik. Pagod na akong maniwala na ako yung may kasalanan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nakikinig na kung isa kang biktima ng pang-aabuso, hindi mo kasalanan yun. May karapatan kang magsalita. May karapatan kang gumaling o maghilom. May karapatan kang mahalin uli ang sarili mo. At kung sakaling marinig ito ng pamilya ko, walang pagpapatawad kung walang accountability. At pipiliin kong mamuhay ng tahimik, malaya at malayo sa inyo. Kasi gusto ko ring maramdaman na ako rin karapat dapat na mahalin. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky at DJ Jello. Mabigat, pero sa wakas nakahinga ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Eva. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Gusto kong balikan ang ex kong may pamilya na dahil alam kong hindi na siya masaya. Hi, DJ Rocky. Sumulat ako kasi last night habang nasa isang bar kami sa Italy, nag-shore leave kasi kami ng mga kabaro ko. Yung Pinoy restaurant na napuntahan namin, saktong nakikinig sa programa mo via YouTube. July 31 dito. At yung pinlay niya na episode mo ay yung July 30 na posted tungkol sa secret file sender na si Bella.
Itago mo ko sa pangalang Kay. Short for Keisler. Isa akong seaman. 29 years old. At aaminin ko, ako yung ex ni Belle. Lumapit agad ako sa counter to reach kung anong page o channel ng programa mo para mapakinggan ko. At doon ko na nga napakinggan ang secret file ni Belle. Tinapos ko yung kwento at galit na galit ako sa kung anong kinahantungan ni Belle. Then nakita ko yung mga comment. Hindi naman deserve ni Belle na sabihan ng malandi kung ano pa man. And that is the reason why I am writing this letter. Para ikuwento ko ang side ko at ang kwento kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. I met Belle in college. She was still in college. That was 2015. Kakagraduate ko nung taong yun. At meron akong ex bago ko makilala si Belle. Etong si Belle kahit hindi mag-makeup maganda. Sexy, kahit lagi niyang sinasabi na mataba siya. Kayumanggi ang balat at matalino. Mayaman sila at kilala ang pamilya niya sa probinsya namin. She was out of my league pero wala. I still like her. That time uso pa ang textmate. At sabi ng kapatid ko, same age ni Belle, broken-hearted daw ito at naghahanap ng kausap. Natawa nga ako sa sinabi ng kapatid ko kasi broken-hearted siya pero naghahanap ng kausap. Sira ba siya? Pero mas sira siguro ako dahil hiningi ko naman sa kapatid ko ang number niya para ma-text si Belle. Hi, sabi ko. Pero ilang oras nang lumipas, wala naman akong reply na natatanggap. I tried calling her number pero hindi naman sumasagot. I stalked her Facebook account. Online, sakto. Kaya ang ginawa ko, chinat ko. Hi, sabi ng kapatid ko, naghahanap ka raw ng kausap. Kumusta ka? Aba, sininzone lang ako. Hindi nag-reply. Tinanong ko ang kapatid ko kung naghahanap ba talaga ng kausap tong si Belle. At tumawa ng malakas ang kapatid ko sa mga oras na yon. Kuya, tinext mo talaga? Sabi sa akin ng kapatid ko. At dun ko na-realize na na-good time lang ako ng kapatid ko. Well, wala na akong magagawa. Na-text at na-chat ko na. So pinagpatuloy ko. Hanggang sa ikatlong araw. Dun lang nag-reply si Belle. Hello? Reply niya sa akin sa chat. Fast forward, simula nung araw na yon, halos araw-araw na kaming magkausap. Hanggang sa niligawan ko siya. Kahit alam kong baka hindi niya ako sagutin, ay sinubukan ko pa rin. Sabi niya sa akin, hindi pa raw siya handa dahil focus siya sa engineer life niya. At kakatapos niya lang din daw sa isang long-term relationship. At sa isa ring marinero na kagaya ko. Hinintay ko si Belle. At ayun nga, bago ako umakyat ng barko, ay sinagot naman niya ako. Naging kami bago ako umalis. Masaya ako. Pero isa rin din talaga na parte na nagustuhan ko kay Belle, yung katawan niya. Mael ako malibog. Kung makikita niyo si Belle, ay grabe. Pinay na pinay ang ganda.
Pinay na pinay ang kulay. Pinay na pinay ang katawan. Bago ako umalis ay pumunta kaming Bicol. Nagbakasyon, pumunta kami sa Mayon. Sobrang ganda ng Bicol. Nag-check-in kami sa hotel kinagabihan. At dahil nga sa lalaki ako at kasama ko naman ang girlfriend ko, naging mapusok ako. Nakiusap siya sa akin na wag namin gawin. Dahil first time niya raw. Nagulat ako kasi galing siya sa 4-year relationship tapos walang nangyayari sa kanila nung ex niya. Pero nirespeto ko siya sa pagkakataong yun. Bumalik kami ng Maynila. At nung araw din na yun, ay ang flight ko papuntang US para mag-join sa barko na sasakyan ko. Nagulat na lang ako nang biglang pumunta si Belle sa kondo ko. Humingi siya ng assurance na hindi ko siya iiwan at lolokohin kapag nandun na ako sa barko. Hindi ko alam kung anong assurance ang ibibigay ko sa kanya pero tapat at totoo naman ako sa relasyon na meron kami. Binigay ko sa kanya ang ATM ko at SIM card ko dahil hindi ko naman yun magagamit sa barko. Binigay ko ang Facebook password ko. Kahit nga yung spare na cellphone ko iniwan ko rin sa kanya. Pero hindi niya naman lahat yun kinuha. Kinuha niya pero binigay niya ito kinabukasan sa kapatid kong si Melay. 10 hours na lang aalis na ako. Nasa kondo lang kami. Tumayo si Belle at pumunta sa kusina para magluto. Hinalikan at pinaupo ko siya sa bar counter ng kondo. Wala siyang nagawa. Hindi na rin siya makaalis sa pagkakayakap ko sa katawan niya. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halik naming dalawa. At natagpuan ko na lang ang kamay ko na tinatanggal ang suot-suot niya. Tumigil siya pero niyakap ko siya ng mahigpit palapit sa akin. Hindi ko kayang tumigil. Hanggang sa inalis ko na yung dapat alisin na suot-suot niya. Hinarangan niya yung kamay ko. Namumula siya nun. Pero uurong pa ba ako? Hanggang sa may nangyari na sa amin. Grabe. Ang daming dugo. Agad na tinanggal ni Belle ang bedsheet para daw malabhan. Sabi ko sa kanya, hayaan na lang niya. Dahil meron namang naglilinis sa unit ko. Lalo na kapag nasa ibang lugar ako. Hindi siya ang una ko, DJ Rocky. Mas matanda ako kay Belle. At mas may experience ako pagdating sa ganung bagay. Pero kahit hindi siya yung una ko, parang sa kanya lang ako naging ganito. Paalis na kami ng kondo. At hahatid niya raw ako sa airport. Kahit ayaw ko na ihatid niya ako, wala naman akong magagawa dahil siya ang mag-uuwi ng sasakyan ko. Habang nasa sasakyan kami, nakatulog siya. Kinakausap ko siya kahit tulog siya. Sabi ko sa kanya, "Sa'yo ko lang to naramdaman, Belle. Sobrang mahal kita at ayaw kong mawala ka sa akin." Hinawakan ko lang ang kamay niya at hinalikan nito. 3 buwan na ako sa barko at sa 3 buwan lang ako nagkaroon ng signal para makausap si Belle. Tinawagan ko siya agad. Hindi siya sumagot. Siguro ay tulog pa siya dahil madaling araw sa Pilipinas noong mga oras na yun. Binasa ko ang mga mensahe niya sa loob ng 3 buwan. May pictures at videos ng mga gala niya. May video din na umiiyak siya habang nagre-review. Pressured na siya sa engineering na yan. Sabi niya sa video. Nakakatuwa lang siya dahil halos wala siyang palya sa pag-update sa akin. Next month, anniversary na namin. Pero ako nasa barko pa rin at mawawalan na naman ng signal.
Dumaong kami sa Portugal sa panahon na yun at bumaba ako para bumili ng pasalubong para kay Belle. Chocolates, bag, shoes at alahas. Hanggang sa magde-dinner lang dito at umaga naman sa Pinas kaya tumawag na ako kay Belle. Success naman. Fast forward sa anniversary namin. May bumabang kabaro ko at dun ko pinadala lahat ng package ko kay Belle. Ako na lang ang nagbayad ng excess niyang cargo para lang maipadala yung mga pasalubong ko sa Pinas. Tuwang-tuwa si Belle base sa mga video na sinend niya sa akin. Dahil hindi naman kami nagkausap kasi wala naman akong signal. Dumating ang taon na bababa niya ako sa barko. Pagkarating ko sa Maynila ay hindi niya ako sinundo. Nag-out of the country trip siya papuntang Thailand kasama ang blockmates niya. Dumiretso ako sa company namin para mag-file na ng ranking. In-approve naman nila yung stay ko rito sa Pinas for 1 year. Masaya ako noon dahil 1 taon kong makakasama si Belle. Umuwi ako sa kondo. Sobrang linis ng gamit ko. Hindi na nga pala ito pinapalinisan ni Belle sa cleaning service ng kondo dahil gusto niya na siyang maglinis at mag-alaga. Nakaayos ang mga damit ko, malinis ang kusina, kwarto at sala. Pagpasok ko ng banyo ay nakita ko ang mga damit niya. Dumiretso ako sa laundry area para laban ito. May note sa ref at ito yung coordinates at oras ng barko kung kailan ako magkakaroon ng signal. Tinitake note ni Belle para makapag-alarm siya at makapag-online. Umupo ako sa sala at tumawag sa isang travel agency sa Pinas para mag-book ng isang trip for 2 weeks. I called Belle. Babe, san ka? Uwi ka na, nasa Pinas na ako. Hindi nga pala alam ni Belle na uuwi ako. Ayoko kasi na dahil sa akin, hindi siya sumama sa gala nila nung block niya. Pero next day, umuwi naman agad ito. Kinabukasan pagkagising ko, nasa kusina na si Belle. May breakfast na sa table at may kape na rin. Na-miss ko siya kaya agad ko siyang niyakap. Miss na miss ko siya. Lumipas ang ilang buwan. Halos live-in na kami sa kondo. At dahil doon, ginawa ko siyang co-owner ng kondo ko. Gulat na gulat si Belle. Hindi niya tinanggap dahil may kondo rin naman siya pero wala na rin naman siyang magagawa. At dumating na kami sa punto na nagkaroon na ako ng kasalanan. Bumalik ako sa Manila that time. Nag-training para sa susunod kong pagsakay. Uminom kami sa bar kasama ang ibang mga kabaro ko. Hindi ko alam, nakasama pala doon ang ex ko. Small world. Yung kabaro ko ay kasama ng ex ko sa tirahan. DJ Rocky. Hindi ko ginusto. Pero dahil siguro sa impluwensya ng alak, may nangyari sa amin ng ex ko. Naalaman ni Belle ang nangyari. 2 weeks niya akong hindi kinausap. Nalaman ko sa kaklase niya na finals nila nung malaman ni Belle yun. Hindi tinapos ni Belle yung exam. Turned out, she failed one of her subjects. Ang sakit nun para sa akin at alam ko na mas masakit yun para kay Belle. Hindi ko alam na ganun ang epekto kay Belle nun. Sinuyo ko siya. I tried to win her back. I really tried my best. Akala ko patatawarin niya na ako ng tuluyan. At akala ko
sa pagpapatawad niyang yun sa akin, magiging okay na ang relasyon namin. Pero hindi, DJ Rocky. May nangyaring hindi ko akalaing mangyayari sa amin. Sinuyo ko siya. Sinamahan ko siya na mag-transfer sa isang public school dahil nagkaroon siya ng failed grade. Hindi niya sinabi sa magulang niya. Pero sinabi ko kila tita, kaya hindi na siya nakapag-transfer. Nagstay siya sa university nila. And I feel so sorry dahil kasalanan ko. At nung time na sinusuyo ko si Belle, ewan ko ba pero dalang-dala ako sa landi ng ex ko eh. O should I say, nadadala ako sa landi ng ex ko. Pero nung moment na pinatawad ako ni Belle, tinigil ko na kung anong meron sa amin ng ex ko. Lahat ng kalokohan ko nalaman niya eh. Trauma ang inabot niya sa akin. Then, on our second anniversary, may signs na buntis si Belle. She skipped her morning class. Masama ang pakiramdam niya. Kinailangan ko pa na sunduin siya dahil hindi na niya kayang mag-drive. Hindi niya kayang tumayo. Never siyang nag-PT. Pero calendar kasi ang period niya. And she missed 1 straight month. Hanggang sa nag-decide kami na sabihin sa pamilya ko. Take note hindi pa siya nag-PT pero sinabi na namin agad sa pamilya ko. Dinala ko siya sa bahay namin. Andun sila mama. I started talking. And I told them na buntis si Belle. Magpapakasal kami pagkatapos yung mga anak. They agreed. Actually, nagplan na kami noon na pumunta sa probinsya ni Belle to ask her parents blessing. But after a week, nirush namin si Belle sa hospital kasi nahimatay siya. Doon din namin nalaman na hindi siya buntis. She was sick, over-fatigue, stressed, dehydrated. At yung sugar level niya was down. Kaya siguro hindi pa siya dinaratnan. After niyang ma-discharge sa hospital, dinatnan na siya. It was a false alarm. Pero alam niyo yun, sobrang ready na ako maging daddy. Bumili na nga ako ng bahay para sa amin eh. Yes, bumili na ako ng bahay kasi para after kasal doon na kami titira. At yung excitement ko biglang nawala. But still thankful ako noon na magaling na si Belle. Isa yun sa masayang ala-ala sa relasyon namin ni Belle. Ganun ko siya kamahal na kahit hindi pa ako sure, handa ko na siyang pakasalan. Pero lahat ng pangako ko sa kanya ay nawala. Simula nung nagloko ako. Oo, nagloko ako sa hindi ko alam na rason. She was so good to be true para sa akin. Hindi ko siya kayang tapatan. Kaya siguro ako naghanap ng ibang babae kung saan ako mas may binatbat. Dumating na ang panahon na hiwalay na kami. Bumalik ako sa barko. And one time, one of my friends, tinanong ako kung pwede raw bang ligawan si Belle. Nashook ako. Ayoko sanang pumayag kaso sabi niya, may iba na rin daw na pumuporma kay Belle. Fast forward yung kabaro kong yun, nakasama ko sa barko. Nakita kong nililigawan niya pa rin si Belle. Hindi raw siya nito sinasagot. At bigla niya akong tinanong, Pre, sex addict ba si Belle? Nagulat ako kasi hindi naman ganun si Belle. Halos ang hirap ngang makascore sa kanya dahil masyado siyang busy sa ibang bagay. Tinanong ko yung kabaro ko kung bakit. At ang sabi niya, tinanong daw kasi siya ni Belle kung ano raw ang habol niya sa kanya.
Dahil kung sex lang daw, ay hindi raw niya sasagutin yung lalaki. Trauma si Belle sa nangyari sa amin. At akala niya siguro ay sex lang ang habol ko sa kanya. Kaya kami naghiwalay. Dahil hindi niya sa akin to na ibibigay. After ng 3 taon, nahiwalay kami ni Belle. May nakilala ako sa Netherlands, kawork ng kapatid ko sa isang ospital. Jeremy is her name. Babae siya. Pero parang hindi ko siya feel na maging girlfriend. Casual meetings, plain sex, ganun lang yung ginagawa namin ni Jeremy. Hanggang sa nabuntis siya. And FYI, doon sa nabanggit ni Belle, doon sa secret file niya, ako yung ama. Pero hindi. Ginawang surrogate mother si Jeremy ng isa sa patients nila sa ospital. At yun din yung panahon na nakipag-split na ako sa kung anong meron kami ni Jeremy. Pero nagmakaawa siya sa akin. Gusto niya na kahit hanggang mga anak lang daw siya, nasa tabi ko siya. Para naman daw may mag-aalaga sa kanya. Para may maayos yung baby. So pumayag ako. Umuwi kami ng Pilipinas. Hanggang sa 6 months na siya. Dapat makapunta na ng UK. But then nakita ko si Belle. I know na may baby na siya. Kahit hindi niya sa akin sabihin. Nalaman ko dahil lagi ako nakikibalita sa kanya. I saw her daughter, sobrang ganda rin. Yung mata, parehas na parehas. Nagulat si Belle dahil lumapit sa akin si Jeremy. Bigla siyang tumalikod, siguro ay dahil sa buntis si Jem. Nakala niya sa akin. Then nalaman ko, through a friend, na naghahanap siya ng mauutangan. I offered na tumulong pero ayaw ni Belle. Yung ATM na dating ibinigay ko sa kanya, ginawa ko yung joint account namin ni Belle. But Belle is Belle. Makakagawa siya ng paraan para sa perang nawala sa kanya. Mag-Holy Week nung taon na yon, chinat ko siya. Kumusta? Hanggang sa lumalim ang pag-uusap namin na nauwi sa araw-araw na pag-uusap. Nag-uusap kami pero contradicting sa words na ginamit ni Belle na dirty talks, hindi ko maituturing na dirty talks yun. Siguro sa kanya oo, dahil binabalik ko sa kanya kung anong meron kami dati. Lahat ng meron at nangyayari sa amin, nasa conversation namin. To be fair, she cleared na may baby siya at ka-live-in. Pero sabi ko wala akong pakialam kasi kung hindi naman dahil sa panluloko ko hindi naman niya makikilala yung lalaking gagago sa kanya. During the time na niloloko siya ni June, she went to Batanes with her daughter. Nakita ko sa IG niya. I followed them. At hindi niya alam yun. Gusto ko lang na save sila ng anak niya. Si June nga pala, DJ Rocky, before ako pumuntang Batanes, pinuntahan ko. Sinuntok ko at nagpakilala ako na ako yung ex ni Belle. I also reminded him na I will win her back. Hindi sumagot si June sa akin. Then umalis na ako. Sira ulong June. Halos si Belle ang bumuhay sa kanila, sa pamilya nila. Yung dating itsura ni Belle, nagbago dahil sa stress. Overworked para lang mabuhay ang pamilya niya. After ng Batanes trip nila, I heard na
Directly hired na siya sa isang malaking oil industry sa Middle East. She grabbed the opportunity. Then after noon, nagsimula na akong gumawa ng move to win her back. And regarding kay Jeremy, bumalik na siyang UK before ako pumuntang Batanes. I heard nanganak na rin. Yung bahay namin ni Belle, nagpundar ako ng mga appliance, gamits, etc. Gusto ko nang buuin yung bahay na pangarap ni Belle. Siya ang nag-design ng bahay na yun. Siya rin ang interior designer, kaya yung plano na yun, ang gagawin ko para kung ako ang piliin niya, handa na ang lilipatan namin. Upon hearing the story of Belle, mas lalo akong nagalit kay June at gusto kong bawiin si Belle. Sana lang makita niya na mahal ko pa rin siya. Hindi niya kailangan mag-ipon ng pera para sa pagpapakasal dahil meron na ako. Handang-handa na ako. May bahay na rin para sa amin ang anak niya. I planned everything. Pero hindi na niya ako kinakausap dahil sabi niya, mali raw. Kasi may pamilya kami pareho. Ang hindi niya alam, hindi naman sa akin yung baby. Siya yung gusto kong makasama ulit. Sa ngayon, nasa Roma ako. Pinaplano kong sa UAE magstay sa susunod na buwan. Doon ako magbabakasyon. Tama ba? Yung gagawin ko. Tama ba na i-win back ko yung ex kong may pamilya na? Kasi alam kong hindi naman siya masaya. Kaya kong i-provide lahat kay Belle kahit alam kong kaya niya rin mag-provide para sa sarili niya. Mahal ko pa rin siya, DJ Rocky. Mahal na mahal. At mamahalin ko sila ng anak niya kung ako ang pipiliin niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Susulatan kita ulit kapag may update na sa amin ni Belle next month. Muli, ako si Keisler. At ito ang aking secret file.